Nagising muli si Warwick mula sa masamang panaginip nang yakapin siya ni Alex dahil alam nitong binabangungot na naman ang lalaki. Nasa bubungan sila Nicholas at nagtatalon-talon sa pagitan ng mga bahay para maglaro, habang pinapanood sila ni Doug. Laking gulat naman ni Doug nang malaman na bingi pala si Nicholas Brown at nang mag-sign language pa si Brown ay hindi ito naintindihan ng batang Twilight. Dumating si Inspector Chad para ibigay ang isang liham kay Doug mula sa guild, na nagsasabing grounded daw siya kapag nakabalik na siya sa base. Palaisipan pa rin kila Dr. Theo at Inspector Chad ang tungkol sa mga bangkay na nakita nila sa isang bodega dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matukoy ang pagkakakilanlan ng mga ito ngunit alam nilang mga Twilight ang mga napaslang. Buong akala ni Doug ay si Nicholas ang nasa likod ng pagpaslang, ngunit tinanong naman ni Brown si Doug kung bakit nito tinanggap ang misyon na paslangin si Daniel Monroe. Nagiit naman ng batang Twilight ay para lang daw tumaas ang rank niya. Lula ng sasakyan ni Chad ay tinanong niya ang batang Twilight kung bakit tahimik ito, saka sinabi ni Doug na kung may trabahong ipapagawa si Chad sa kanya, ay nais niyang hindi niya makaharap muli si Brown dahil magkaibigan na sila. Kasalukuyang pinagmimitingan ng mga leader ang tungkol sa mga napaslang na Twilights, nang kumprontahin ni Loretta dahil alam daw nila na malamang ay kagagawan ito ni Uranus. Ngunit mariin namang itinanggi ni Uranus ang mga paratang pero dahil nagsisigaw si Uranus ay nagalit si Galahad na member ni Loretta Cristiano kaya sinaway sila ni Daniel dahil hindi naman daw sila siguradong may kinalaman nga si Uranus sa nasabing krimen. Samantala dinadiagnose naman ni Dr. Theo si Alex tungkol sa mga hallucination na nararanasan nito ngunit gumaganda na ang kalagayan niya. Naisa nang mag-sorry ni Alex dahil nakalmat niya si Dr. Theo sa kamay ngunit giit ng doktor na magdala na lang daw siya ng mga candy bilang kabairan dahil magugustuhan daw ito ni Nina. Paglabas ay naghihintay sa kanya si Brown kaya pinasalamatan ito ng babae gamit ang sign language, saka nakiusap pa ito na manatili pa sa handyman dahil wala pa siyang malilipatang lugar ngunit binaliwala lang ito ni Brown dahil wala siyang pake kung manatili man o hindi ang babae. Sa nakaraan naman ay naalala ni Warwick nang magulpi siya ng tatay dahil sa nahuli siya nitong nagyoyosi, at dahil dito ay binulag ng tatay niya ang kaliwang mata gamit ang sigarilyo na nasaksihan ni Brown, at ito din pala ang naging dahilan kung bakit namatay ang malupit na tatay niya dahil si Brown pala ang may kagagawan, ngunit pagkatapos gawin ni Brown ang krimen ay magpapakamatay na rin sana siya ngunit pinigilan ni Warwick dahil gusto niyang magdusa muna ito bago bawian ng buhay dahil sa krimen na nagawa. Nakita siya ni Delacour sa kasalukuyan kaya binigyan niya ito ng Starbucks, at kaya daw siya mag-isa ay dahil may meeting ang Forefathers ngayon. Binalaan din siya ni Delacour dahil kahit na malakas si Nicholas ay maaari pa rin daw itong mapaslang ng Twilight Hunter ngunit hindi pa rin nababahala dito si Warwick. Samantala kasalukuyang may pinaslang na naman na Twilight ang mga Twilight Hunter, at kinukuha din nila ang mga tag ng mga napaslang. Nang mapadaan ang hunter sa gilid ni Nicholas ay naramdaman nito na malakas ang kalaban kaya na-excite na naman si Brown. Kinabukasan ay natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng mga bagong napaslang na Twilight, kaya naisip ni Inspector Chad na kagagawan ito ng mga anti-Twilight. Kasalukuyang nag-aayos ng shop nila Joro ang handyman, nangyayain ni Constance si Alex para magtsaa, at dahil panay lang ang kwentuhan nila Warwick sa labas ay nahuli siya ng matanda kaya sinundot sa puwet. Nagulat naman si Alex nang malaman na ako pala ni Joro si Constance, saka ipinaalala muli ng matanda ang kaakibat na panganib ng pananatili niya sa handyman. Pagkaalis ng matanda ay tinanong ni Constance sa babae kung kailan daw ito uuwi sa pamilya niya, ngunit natigilan si Alex dahil naalala niyang meron pala siyang kapatid na lalaki sa labas ng gate, saka naramdaman na nawawala ang epekto ng gamot na pangpakalma na binigay ni Dr. Theo kaya tinulungan siya ni Brown na buksan ang lalagyan. Tapos na ang trabaho kaya binayaran na sila ni Constance ngunit niyaya muna sila ng matanda na doon na maghapunan. Sa labas ay labis naman na nalulungkot si Alex dahil hindi siya makapaniwalang nakalimutan niya ang sariling kapatid nang dahil sa gamot na ipinainom sa kanya noon ni Barry. Pero ayon kay Warwick ay manunumbalik naman daw lahat ng alaala ni Alex dahil sa gamot ni Dr. Theo. Samantala sa labas ng gate ng Ergastolem ay may bagong dayo na naman ang papasok. Kinagabihan ay pinaunlakan na ng handyman ang imbitasyon sa kanila sa isang party, at nagagalit si Loretta dahil late na daw sila, kaya naman binigyan ito ni Warwick ng bulaklak kaya agad siyang pinatawad ng young master ng Cristiano family. Ipinakilala ni Warwick si Loretta kay Alex, ngunit hindi naman makapaniwala ang babae na leader ng Cristiano family ang batang si Loretta na siyang ikinainis nito dahil kahit na maliit daw siya ay hawak niya pa rin ang buhay ng lahat ng mga Twilight na hindi naintindihan ni Alex kaya pinaliwanag ni Marco ang tungkol sa Forefathers. Ang Polkley Guild ang nagpapadala ng mga Twilight, ang Corsica family naman ang may hawak ng mga sandata, ang Monroe family naman sa pangangalaga at negosyo,
habang ang Cristiano family naman ang may hawak sa mga celebrare na gamot ng mga Twilight para mapahaba ang mga buhay. Samantala si Nicolas ay nagmamasid lang sa itaas, nang mapansin ang mga nagtatakbuhan sa baba na agad niyang sinabi sa partner niyang si Warwick. Kinakausap pa ni Warwick ang partner ngunit nakitang umalis na pala ito kaya agad siyang sumunod. Habang sa labas ay patuloy ang habulan ng mga Twilight at mga Twilight Hunter ngunit di kalaunan ay na-corner din ang mga Twilight. Ngunit bago pa sila mapaslang ay nailigtas na sila ng handyman, at nang makarinig naman ng putok ng baril ay nagpanik si Alex ngunit tinakpan ang bibig niya ni Galahad dahil nakita nito na sa katapat nilang gusali ay nakamasid ang otoridad. Napansin pa ni Alex na ang lahat ng mga nasa party ay mga Twilight, dahil ang party pala na ito ay isa talagang evacuation plan para sa mga Twilight para maiwasan nila ang mga Hunter. Bigla namang ipinakilala ni Galahad si Alex sa mga tao bilang isang singing diva, subalit nahihiya ang babae dahil hindi pa niya nagawang umawit sa harap ng mga tao. Samantala sila Warwick at Brown naman ay nais nang simulan ng pagtapos sa mga kalaban para maabyutan pa daw ni Warwick ang pangwakas na awitin ni Alex. Hindi na nakatanggi si Alex kaya napaawit na siya sa harap ng mga Twilight, habang sila Brown at Warwick ay patuloy na nakikipagbakbakan sa labas habang nililigtas ang iba pang mga Twilight. Nasa itaas naman ng gusali ang dalawang Hunter na pinagmamasdan ng mga walang kwenta daw nilang mga tauhan dahil tinatalo lang ito ng handyman kaya nais na ni Mikhail na makipagbakbakan. Nang matapos na ang awit ay pinalakpakan si Alex ng mga tao, samantala habang nasa party ang isang Twilight ay naalala nito ang araw kung saan pinaslang ni Ivan na isang traidor sa Monroe family ang pamilya niya. Nilapitan ni Loretta si Alex para kilalanin ito, nang may kwento ni Loretta na ang unang umawit sa entabladong ito ay ang nanay niya na nasawi noong ipinanganak siya. Ngunit agad na umalis si Loretta dahil may bisita daw siya galing sa Monroe family, na walang iba kundi ang traidor na si Ivan para mag-deliver ng pera ngunit nakita siya ng Twilight na pinaslang niya ang pamilya kaya naglabas ng patalim. Ngunit biglang nagwala ang Twilight dahil inatake nito ang mga guard kaya nasuntok siya ni Galahad sa pagmumukha. Nakakapagtaka namang sumugod ang iba pang mga Twilight kila Galahad ngunit agad namang dumating si Marco para iligtas ang mga kasama. Sa kabila nito ay napagtanto ni Loretta na hindi kagustuhan ng Twilight ang ginawa, kaya tinanong niya ito kung sino ang nag-utos sa kanya na gawin ang pag-atake dahil kung hindi ay papaslangin siya ng Young Master. Napatakbo na lang ang Twilight ngunit nakapasok na pala ang Hunter na si Mikhail na agad na pinaslang ang lalaki sa kakinulekta ang tag nito, na siyang dahilan ng pagkakagulo sa loob ng gusali kaya muntik nang matusok si Loretta ng bubog ngunit matagumpay na nailigtas ni Alex. Si Marco na daw ang bahala sa dalawang babae habang si Galahad ang makikipaglaban, at habang nasa gitna ng kaguluhan ay pumasok na si Erica para paslangin ang lahat ng Twilight sa loob. Nalaman nila Warwick at Brown sa isang babae na pinagpapaslang ng isang bata ang mga Twilight na nasa loob, kaya nauna na si Brown na magpunta dahil mas mabilis siya. Kasalukuyan namang naglalaban sila Mikhail at Galahad, ngunit masyadong maliksi ang bata pero sa huli ay bumaon sa pader ang Hunter kaya inakala ng lalaki na tapos na ang laban, pero nakangiti pa ang batang Hunter saka sumugod kay Galahad, mabuti na lang ay nahuli ito ng cable ni Marco kaya nakuha din ito ang mga tag. Sa labas ay pinagpapaslang ni Erica ang ibang mga Twilight, samantalang binigyan naman ni Loretta ng baril si Alex saka tinuruan ng direksyon para ligtas na makalabas sa lugar. Hinihingi ni Mikhail ang tag na kinuha ni Marco, ngunit ayaw ibigay ng dalawa kaya naman naisip na lang ng bata na kunin ang tag ni Galahad. Pinagtulungan ng dalawang matanda ang batang Hunter kaya matagumpay nila itong nahuli, ngunit dumating naman sa eksena si Erica kaya nakiusap si Mikhail na tulungan siya ng kasama. Agad na sumugod si Erica, dahilan para makawala si Mikhail at matadyakan sa mukha ng malakas si Galahad. Samantala nagpunta naman sa mataas na palapag si Warwick para magpakaw wala ng signal na siyang nakita nila Dr. Theo pati na rin ni Doug, Ginger ng Polkley Guild, at maging ni Inspector Chad. Tinamaan ni Erica ang tag ni Marco, dahilan para mawala sa focus ang lalaki at magawang mapinsala ng Hunter. Habang hila-hila naman ni Mikhail si Galahad ay napansin nito na hindi isang Twilight si Marco dahil isang singsing ang nasa kwintas niya. Sinubukan itong kunin ni Marco na dahilan para mamantsahan ng dugo ang damit ni Mikhail na labis na ikinagalit nito kaya nais niyang saksakin ng basag na bote ngunit bigla silang pinagbabaril dahil dumating pala si Loretta. Subalit sa isang iglap ay naputo ni Erica ang baril ni Loretta, mabuti na lang ay niligtas siya ni Alex ngunit wala na sila ngayong sandata kaya naglakad na lang papalapit ang Hunter. Bago pa man mapaslang si Alex ng Hunter ay dumating naman si Brown, ngunit natigilan si Brown nang mapansin na kamukha ni Delacoe ang Hunter. Tagumpay na nakawala si Erica kay Brown saka nakuha din nito muli ang espada. Binalaan ni Galahad si Brown na masyadong malakas daw ang kalaban kumpara sa isang faker na si Brown,
At habang naglalaban ang dalawa ay sinamantala nila ito para makatakas habang si Mikhail ay natutuwa sa napapanood kaya hindi na malayang tumatakas sila ngunit malakas na sinipa ang pinto na anti-Twilight. Kahit na busy si Brown ay niyaya niya na sumali sa laban si Mikhail habang sa labas naman ay nasaksihan ni Warwick ang lahat ng mga napaslang. Tagumpay na nakatakas sila Alex nang may tanong nito kay Galahad kung ano ang ibig sabihin ng faker, kaya giit ng lalaki na si Brown daw kasi ay gumagamit lang ng gamot para mapalakas ang sarili. Kasalukuyang nagaganap ang umaatikabong 2 versus 1 ngunit natatalo si Brown, pero bago pa siya mapaslang ay dumating naman sila Ginger at Doug para iligtas siya mula sa dalawang hunter saka nagpakita si Warwick. Sinubukan pang lumaban ni Erica ngunit masyado talagang mabilis si Ginger na tinaguri ang pinakamalakas na Twilight sa kasalukuyan. Dumating na rin ang mga pulis sa labas kaya nagpas siyang tumakas ang dalawang hunter mula sa bintana na siyang ikinabigla ni Inspector Chad. Samantala kinakausap ni Ivan ang mastermind sa naganap na krimen, na lumalabas na si Uranus kasama ang iba pang mga mandirigma nang dumating na huling miyembro nila na si Emilio Benedetto na kapatid ni Alex ng handyman. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.